So, yun mga kayorme, ito yung sinasabi ko sa inyo na very rare na problema sa SkyDrive na na-encounter natin. Minsan, madalang to kasi sa ilang buwan o taon, minsan napakadalang ng ganitong na-encounter kong problema sa SkyDrive. So, ang problema nito mga kayorme, halos same ng sign nang may biyak yung vacuum hose. Kaya minsan may mga nagtatanong sa akin sa galing sa group page na yung problema nila pag may angkas sa mamatay, pagka wala, hindi naman daw. So nung ngayon, napapagkamalan natin yan na laging may problema sa vacuum hose. Although, madalas talaga sa vacuum hose ang biyak. Pero minsan may na-encounter siya sa akin na tinanong sa akin, yung same problema ng SkyDrive niya, pero napanood na rin yung video natin sa related doon sa may angkas na namamatay. Ginawa na raw niya, chinek na niya yung vacuum hose, wala naman daw biyak. Hanggang sa para makasigurado siya, pinalitan na niya ng bagong vacuum hose yung kanyang SkyDrive. So, nung binuo niya, kinabit niya pa rin. After nung nag-road test siya, ilang kilometer pa lang natatakbo, namatay na naman. Tapos ipapahinga mo lang siya, aandar siya ulit. Minsan matagal. So, naging problema niya sa akin yan hanggang sa naisip ko yung mga dating na-encounter ko na problema at in-advise ko sa kanya na subukan din niya yon. Ayun, finally, nung titry niya yung binigay natin instruction kasi nasa probinsya lang siya, tumatawag sa atin, umokay na yung motor niya. So, laking pasalamat ni Papi sa atin. Dami na raw sumubok doon na gumawa, hindi nakita yung problema. So, tayo daw yung nakatulong sa kanya para ma-solve yung sakit sa ulo ng SkyDrive niya. So, yun. So, ito ngayon mga kayorme, ito yung example ko na naging problema nung kayorme natin na taga-probinsya. Ito, mapapansin nyo, dinala rin sa atin to, ganun din. Same scenario din to. Marami na rin tumingin ng shop na hindi rin nahanap yung problema. Yan ang sakit nito. Minsan tumatakbo ka, biglang mamamatay siya at mahirap na paanda rin. Papahinga mo lang, after ilang minuto, nagpahinga ka, aandar siya. Pero, ganun pa rin, mamamatay pa rin siya pag nakalayo-layo siya. So, dinala na sa atin tong motor na to. At ito nga, tinetesting natin. Hanggang sa una, check natin vacuum hose. Siyempre, tinignan natin. So, okay naman ang vacuum hose niya. Walang problema, walang biyak, at wala rin singaw. Tapos, tinesting natin ngayon to. Itong fuel niya, ito mapapansin nyo, tinagyan kong takip kasi yan, kung kahit patay ang makina niya, tingnan nyo, tuloy-tuloy yung tapo ng gasolina. Yan o. Yan. Patay ang makina niya, hindi umaandar. Tuloy-tuloy pa rin ang tapo ng gasolina, yung vacuum niya, hindi nakakabit. Yan. O. Pero, tuloy-tuloy pa rin tapo ng gasolina na dapat, pagbuo ang fuel cap, dapat hindi yan tatapon. So ito na kita natin na may problema rin yung fuel cap niya, fuel regulator niya. Tuloy-tuloy siyang tumatapon kahit patay ang makina. So ito yung iniiwasan natin sa mga SkyDrive natin na minsan nag-overflow. Magulat kayo, nakapark lang siya, hindi umaandar, pero magulat kayo, tumatagas na yung gasolina sa ilalim ng motor. So ito yung responsible minsan dyan na problema, yung fuel cap. Hindi na nare-regulate yung gasolina kahit hindi umaandar yung motor, tuloy-tuloy siyang nagre-release ng gasolina. Ang tendency nun, tatapon, mag-overflow sa carb. O, sasabihin naman ng iba natin mga kayorme, may floater naman yung carb, di ba? Bakit tatapon siya? Ang floater, yun ang trabaho din. Pag sumasara yung fuel level ng gasolina, sasarado yung fuel cap. So, totoo naman yun mga kayorme. Kasi, ayun din ang trabaho ng fuel cap. Pero, may mga instances kasi na ang level ng fuel cap ng carb natin is malapit na doon sa overflow level. So, pag buwang fuel cap mo, sumasara siya sa taas, pagdating sa carburetor, sumasara din dyan na sa level na sakto lang na hindi siya mag-overflow. Pero, pag nasira ang fuel cap,
kagaya nito, tuloy-tuloy tumatapon ng gasolina. Pag pinatay mo yung makina mo at nakapark ka, siyempre may pressure pa rin na bababa dito sa gasolina. Ang tendency niyan, yung floater ng carb na sakto lang yung level, ipupush niya. Itutulak pa rin niya yung gasolina at may pakonting-konting lalabas hanggang sa mag-overflow siya. So, yun ang problema minsan kahit may floater ang carb, nag-overflow pa rin kasi nga yung level ng floater is nasa stage na halos mapupuno na. So, ang isang solusyon natin doon, palitan ng fuel cap para maiwasan yung pag-overflow. Pero kung sa mga province at saka walang budget talaga, tapos meron namang solusyon din na isa na ginagawa natin dito. Kung wala kang pamalit na fuel cap. Yung isang solusyon na pwedeng gawin natin, yung floater ng carb is i-advance natin yung pagsara. I-advance natin yung pagsara ng floater ng carb para kahit na may fuel pressure na galing sa hose dahil sira nga siya, mapipigilan yung pagbukas ng floater ng carb dahil advance yung sara niya. Kumbaga, maaga pa lang sumasara na. So, pag tumaas yung level ng gasolina, mas mataas yung pressure ng jet para dumiin doon sa butas. Nasasara siya. So, yun isang solusyon. Pero siyempre, sinasabi natin na hindi yun ang nakadesign sa SkyDrive. So, hanggat maaari, hindi natin pinupush yung ganon. Remedyo lang yun. Iba pa rin yung kung ano yung standard ng SkyDrive ng Suzuki is masusunod pa rin natin. So, kailangan pa rin natin maglagay nito. Yung sinabi ko kanina, pag-adjust ng floater, solution lang yun, pansamantala. Pag wala ka talagang budget, pamalit. So, yun. So, ito mga kayorme, na testing natin, nasira ang fuel regulator niya, kaya papalitan din natin to ng bago. Ito pa yung isang problema na na-encounter natin dito. Na ito yung sinasabi kong rare na problema sa SkyDrive. Mapapansin nyo to, bubuksan ulit natin yan. Ayan, matulo siya. Ayan, tumutuloy-tuloy pa rin siya ng tapon. Ayan. Ayan, habang tumutuloy siya tumatapon mga kayorme, mapapansin nyo, humihina na humihina yung gasolina na lumalabas. Ayan, hanggang sa totally, wala nang lalabas. Ayan yung kahalintulad na problema ng may butas yung vacuum hose. Yan yung a-under ka pansamantala, pag napahinga mo, pag a-under sa pansamantala, pag nakalayo-layo ka, mamamatay siya. Pag pinahinga mo, a-under ulit. So, same problema ng biyak ang vacuum hose. Pero ito, hindi biyak ang vacuum hose, pero ganyan pa rin ang kaso. Ito yung sinasabi ko na napaka-rare. Tingnan nyo, wala na siyang tumatapon. Pero ang regulator niya kanina, sira yun, dapat tumatapon. Ito yung pinaka-problema niya. Tingnan nyo mga kayorme. Itong takip ng tangke natin, napaka-rare nito. Bubuksan mo yan. Pag binuksan mo yan, makita mo, tutuloy yung gasolina rito. Ito, bubuksan ko. Ayan, o. Tinanggal natin yung takip. Tumuloy-tuloy yung tapo ng gasolina. Pero tingnan nyo, pag binalik mo ulit yung takip niya, sinarado mo, kusasang ihinto, pamaya-maya. O, ayan, umihina na yung tapon, hanggang sa totally wala nang lalabas. Yan. So, yun. Paano nangyari yun? Anong problema? Ito yung mga kayorme. Kasi ang tangke ng SkyDrive natin, lahat ng tangke ng sasakyan, kailangan ng breather din yan. Kasi pag hindi nakahinga ang tangke dahil sarado siya, magkakaroon ng pagpigil ang pagbaba ng gasolina, pababa dahil nga yung tangke, walang hangin na ihigop. Mapapansin nyo, itong stock na tangke natin, at fuel cap, meron siyang butas na maliit dyan, no? Yan. Tapos, doon nakakonect yan sa kabilang butas na maliit na yon. Ayun. Oo, yan. May kita nyo ba? Ayan. So, dito, yung butas na yung maliit na yon, doon humihinga yung tangke.
Humihigop siya dito sa loob ng tangke, ng butas, doon siya hihigop galing sa labas, yung butas na yon. So, ang nangyayari dito sa kaso nito, kaya ito namamatay, dahil doon sa butas na yon, barado na. So, kaya, yan ang napakadalang na problema na mahirap minsan mahanap. Kaya ito, sineshare ko sa inyo. Tulong na rin sa mga ka-SkyDrive natin na mekaniko na baka na-encounter nila to, nahirapan silang hanapin, so makakatulong sa kanila to. Ganon din sa mga ka-SkyDrive natin na nasa mga probinsya. So Johnny, pakuha mo nga ako ng isang takip ng SkyDrive doon na na hindi barado. Ayun puntahan mo Johnny, kunin mo. Yan sa SkyDrive na yan. Ayan, testing natin yan para makipapakita natin sa mga ka-SkyDrive natin na kung ano difference ng tangke na walang bara, fuel cap na walang bara sa merong bara. Ayan. So ito yung kinuha ni Johnny. Tingnan nyo mga ka-army ha. Sasarado natin siya. Ayan. Pero hindi na siya mapipigilan sa pagbaba ng gasolina. Tuloy-tuloy pa rin yan. Kahit patagalin mo siya hanggang mamaya, tuloy-tuloy lang yung baba ng gasolina niyan. Ilong to. Tingnan nyo, tuloy-tuloy pa rin yung baba ng gasolina. Hindi siya tumitigil. Unlike dun sa takip na barado kanina, tumitigil siya kapag sinasarado natin. Ayan, kanina pa yan, tuloy-tuloy lang tulo niya. Hindi siya sumasara. So, dahil yung takip na galing doon sa kinuha natin is okay, walang problema. Ayan, kaya na to. So ngayon, ito galing to sa medyo modelo na SkyDrive sa FI. So, kukumpara natin siya sa carb na gamit nung luma at saka dito sa bago. Ayan, kung mapapansin niyo mga kayote, ayan, in-upgrade na ng Suzuki yung mga gas cap, fuel cap ng SkyDrive ng mga latest model. Siguro may mga kaso sa kanila na nakarating na nagkakaproblema yung mga unang labas nilang mga gas cap ng SkyDrive. So ngayon mapapansin mo galing sa FI ngayon nilakyan na nila yung butas. Ayun ito yung intake ng hangin doon sa humihigop. Laki na ng butas kumpara doon sa mga carb type na mga unang modelo. Nilakihan na niya yung butas doon. Yan. So, dyan makikita nyo na importante yung butas na to. Kaya gagawin natin solution dito para hindi na magpalit ng gas tank cap. Yung may-ari nito, kasama natin, dadagdagan natin ng butas ditong malaki. Yan, gagayahin na natin yung galing sa FI. Tapos i-observe natin mamaya kung titigil pa rin yung gasolina niya habang tumutulo. Okay, update ko kayo. Bubutasan lang natin to. Okay, so ito na mga kayorme yung outcome ng ginawa natin na pag-modified sa butas ng SkyDrive na gas tank. Ito, tingnan nyo. Ito na yung ginawa natin. Nilakayan na natin ng konti yung butas niya. Ito yung kaninang maliit na maliit. Nilakayan na natin. So ito yung sa FI kanina na malaki. So mas dinaig pa natin sa FI para sureball na hindi basta magbabara kahit malagyan ng mga alikabok. Kasi dati sobrang liit. Kaya pag nalagyan ng dumi na alikabok, nagkakaroon siya ng clogging. Nagbabara. So ito, sa ganitong kalaking butas, mabermis na yan. So kakabit na natin yung rubber niya, nakakabit dito. Yan, rubber cap. So ito, may nabibili dito mga kayorme pag nasira yung rubber cap nyo O ito, bago to. Dito lang sa Mayor's Motor Shop, makakabili kayo nito pag naglilik na yung tangke nyo. Okay, so ito na yung mga kayorme yung binutasan natin kanina. Sasarado na natin siya. Ayan, maigpit.
So, kanina, hindi pa natin siya minamodify, umihinto yung pag-release ng gasolina niya. Umihinto. Lalabas na ng konti, tapos mga ilang seconds, titigil na. So, ito yung nakamodify. Subukan natin kung titigil din siya kagaya kanina. Ayan. Oh, ito, tumutuloy-tuloy siya ng release kasi nga, sira yung fuel cap. Mamaya papalitan natin yan. Ang pinapakita natin muna dito, yung kanina na tumitigil yung pag-release ng gas pag nakasarado yung cap. Pag binuksan mo yung cap, tumutuloy. So, yun, nasasakal yung breather ng tangke, hindi siya makahinga. Tingnan niya mga kayorme, nung nilakayan na natin butas, napupuno na yung container natin, hindi pa rin siya tumitigil. Samantalang kanina, konti pa lang nare-release, sumihinto na yung gasolina. So, yan. Napupuno na, sasarado na natin. So, yan. Yan ang isang paraan mga kayorme. Pag na-encounter nyo yung ganitong problema sa motor, napaka-rare nga ito. Kaya sabi ko, bihira lang mangyari ito na nababarahan ang butas ng tangke. Yun, sa katagalan na rin, dahil nga sabi ko nga, yung unang labas ng SkyDrive, malit masyado yung butas. Unlike dito sa mga FI na nirelease nila, nilakayan na nila yung butas. Kaya, mas prone na magbara yung mga carb type ng mga unang modelo. Kapag na-encounter nyo to, gawin nyo lang, lakayan nyo yung butas sa hinga ng hangin para makahinga yung tangke at mawala na yung problema nyo na namamatay-matay siya pagka ginagamit nyo. Alright. So, yan mga kayorme. Maraming salamat. Pakishare na lang ng video para sa ibang mga ka-SkyDrive natin na ganito lang ang problema. So, sinishare natin to para makatulong sa iba, especially sa mga kayorme natin na nasa probinsya. Siyempre, hindi naman makarating dito kahit gusto nila magpagawa dahil sa layo na rin. So, sa ganitong paraan, makapag-share tayo ng knowledge sa kanila at masolusyonan yung problema nila sa kanilang mga SkyDrive. Alright. So, good luck. Ingat.